Hi everyone, this is DIY and Succulents and welcome to our channel. And today's video guys ay gagawa ako ng aking DIY pot. Ayan, gamit ang aking Zara Zara base. Ito guys yung aking laging ginagamit na base sa aking mga terracotta pot. Sa unang-una guys, ayan ipipintura ko lang yung aking Zara Zara base sa aking terracotta pot. Itong Zara Zara base na ito guys ay gritty siya or rough na pintura. Ayan, so parang may buhangin siya sa loob. Ito yung aking laging ginagamit. At ayan, matagal ko nang gamit ito. Ang tagal niyang maubos talaga. So ayan, syempre pipinturahan ko rin sa loob. Siguro mga 1 cm lang guys. Kasi tataniman mo naman yan, hindi naman makikita yung loob. Pero iba pa rin kapag pininturahan mo ng kaunti para kapag nakita yung kanyang kulay ay pantay sa kanyang panlabas. So ayan guys, pipinturahan ko lang sa kanyang buong pot, pati sa kanyang ibaba. Ayan siya guys, ganyan ang magiging itsura niya. So meron talaga siyang rough. Ayan, so nagiging natural look kapag ito yung aking ginagamit. So kaya gustong gusto ko ang paint na ito. Syempre sa kanyang bottom din, kahit papano para maging perfect yung ating gagawing DIY pot. Ang size ng terracotta pot na gamit ko dito is 12 cm. So medyo malaki talaga siya guys. So ayan. Pagkatapos ko siyang pinturahan guys, patutuyuin ko muna. And then pagkatapos niyan ay lalagyan ko ng design gamit ang Turner's paint. Ang kulay niya guys is antique bronze. So ito ang gagamitin natin guys para ipahid sa ating pot para magmukha siyang luma or magiging antique look. So, gagamit lang ako dito ng isang sponge. Ayan, itatap ko lang sa isang paper towel. Tsaka ko ipapahid sa ating terracotta pot. So, dapat medyo magaan lang guys yung ating kamay sa pagpahid ng ating paint para magmukha talaga siyang natural. So, ganyan ang kanyang magiging itsura guys. Para magkakaroon siya ng kalawang yung ating terracotta pot para magmukha siyang oldies. So ganun din lalagyan ko din ng kaunti sa kanyang loob. Ayan, para pantay na pantay. So ganito guys yung kanyang magiging itsura. So ganun lang ang process na gagawin ko sa iba pa nating natitirang pot. So yan. So pagkatapos nating pahiran yan, papatutuin lang din natin ng kaunti. So ito na guys yung ating napatuyong pot. So ang gagawin ko naman ngayon ay lalagyan ko ng design using decoupage ang ating mga pot. So gagamit ako dito guys ng paper napkin. Ayan, syempre kailangan ko din ng ating pandikit o decoupage glue. Ayan, at syempre nabili ko lang to sa Daiso at ito rin isang brush at paper towel. Gagamit din ako ng tubig. So ito guys yung ating paper napkin. So ang design na aking gagamitin ngayon ay mga aso. Ayan. So itong paper napkin na ito ay matagal na sa akin. So ayan, buti nakita ko pa siya. Nasa 3 years na yata siyang nakatago. Ayan. So mga tira-tirang gamit ko nung aking mga naunang DIY. So ito guys ay isang paper napkin lang. Ang decoupage guys ay isang paraan ng pagdidikit ng isang picture o design paper sa isang bagay gamit ang decoupage paper. So malimit ang ginagamit dito guys ay paper napkins. So ayan, paper napkins siya pero meron siyang 3 layers. So tatanggalin mo na yung una at pangalawang layer. Ayan, saka mo siya ididikit sa ating pot. Siyempre gagamit tayo ng decoupage glue para madikit talaga yung ating ilalagay na design. So ayan guys, ibabrush lang natin yung decoupage glue mismo sa ating terracotta pot, hindi sa ating paper napkin. Kasi sa sobrang nipis ng paper napkin, kapag doon natin pinahid yung ating glue ay pwede itong mapunit sa sobrang nipis. Ayan, lalagyan ko din guys ng glue sa kanyang ibabaw para secured na secured, para dikit na dikit yung ating nilagay na design. So, pagkatapos nyan guys, itatap lang natin ng paper towel yung ating dinikit para matanggal yung kanyang air sa loob para syempre flat na flat, para dumikit talaga yung ating nilagay na design. Ayan, so pwede rin naman ang kamay kaya lang may tendency itong dumikit at mapunit. So ayan, bakit may tubig guys? Ito sana yung gagamitin ko guys na pantanggal sa mga excess na
napkin sa ating excess sa ating nilagay na design. Kaya lang hindi ko na nagamit kasi pagkadikit ko hindi pala halata yung ating excess na napkin. Ayan, so sa nakikita nyo merong kulay puti, diba? Yan sana yung tatanggalin ko gamit yung ating tubig. Kaya lang pag dinikit na guys, ayan, katulad ng nakikita nyo ay hindi na masyadong halata yung ating nilagay na paper napkin. Talagang nagiging natural siya. Sa tulong yan guys ng ating ginawang stain sa ating pot. Ayan, diba guys? Kakulay na niya yung ating dinikit. Hindi halata yung mga puti-puti na excess sa ating napkin. So itatap ko lang mabuti guys para matanggal yung kanyang air sa loob. Kasi kapag lumulobo guys yung ating design ay may tendency siyang mapunit lalo kapag hindi pa siya natutuyo. So patutuyuin ko siya guys and then gagawin ko na yung ating iba pang pot. So ayan, kukuha ulit ako guys ng aking design na napili. Ayan, so pipilasin ko lang ulit sa ating paper napkin. So pwede naman gumamit guys ng gunting, kaya lang mas gusto ko yung mano-mano kasi para magmukha siyang natural pag idinikit. Kasi kapag gunting, syempre nagkakaroon siya ng mga sides kapag ginupit. So ayan, masyadong halata. Tatanggalan ko lang ulit din ng 3 layers bago ko siya idikit para manipis na manipis. Ayan, so magbabrush ulit ako ng decoupage glue sa ating pot. Tapos idikit na natin yung ating design habang tinatap yung kanyang ibabaw para matanggal yung kanyang air. Ayan. So ito guys yung aking napiling design ngayon. 3 sila ngayon. Ang cute ng mga aso, di po ba? Ayan, ang ganda ng kanyang itsura. Bagay na bagay ang napili nating design sa ating mga ginawang pot. So ayan, pagkatapos nating dikitan ng ating mga paper napkins, ayan, syempre kailangan patuyuin muna natin siya para matuyo yung kanyang glue. Siguro abot din ng mga 1 oras para tuyong-tuyo talaga siya. So ito na guys yung kinalabasan ng ating ginawang decoupage. Ayan, so napatuyo ko na rin siya, tuyong-tuyo na siya. Ito na yung kanyang itsura. So ang gagawin ko naman ngayon guys ay lalagyan natin ng barnis. Ayan, ang barnis guys ay nakakatulong para hindi matuklap yung ating mga dinikit. Ito guys, ang gamit ko is water-based na barnis. Eco-friendly at walang amoy. Halos karamihan ng mga barnis ay may amoy. Ito guys ay walang amoy. Ayan, then ipapahid ko lang sa ibabaw kung saan natin dinikit yung ating mga design. Ayan, so sa nakikita nyo guys, medyo kulay puti yung ating barnis. Pero kapag natuyo yan guys, is magiging transparent yan. Magiging clear yung kanyang kulay. Ayan, so malaking tulong guys yung barnis para maprotektahan siya sa tubig at syempre sa araw. Syempre ganun din guys, lalagyan ko din ng barnis sa loob kasi hindi lang sa labas yung kailangan nating protektahan, kundi pati sa loob kasi pag dinidilagan natin, nababasa yung ating pot, so may tendency madaling matuklap yung ating dinikit. So ayan, kasama din sa loob, lalagyan din natin ng barnis. Malaking tulong talaga guys ang pagpipaint ng barnis sa ating mga design kasi katulad nung aking mga naunang DIY ay hindi agad nag-fade yung kulay nila kasi napoprotektahan din sila sa UV. Ayan, so hindi rin siya madaling matuklap. Ayan, so kailangan guys ang process na ito ay gagawin mo 3 beses. So, unang beses kong pipinturahan, patutuyuin ko siya. Then, kapag natuyo na, tsaka ka ulit pipinturahan ng pangalawa at pangatlo. So, ito na guys, yung ating nagawang DIY pot for today. Ito na ang ating finished product. So, natapos ko na rin siyang pinturahan ng 3 beses ng barnis. So, ayan guys, tuyong-tuyo na rin siya. Ayan, so protected na ito sa ating tubig at syempre sa ating UV rays. Ayan, ito na siya. Mukha na siyang natural tingnan. So, bagay na bagay din guys yung ating napiling design sa ating color ng ating paint. Ayan, pag malapitan guys, tingnan nyo, hindi halatang dinikit lang. Mukha siyang i-drenowing, diba, sa ating pot. Hindi halatang dinikit yung ating mga designs. So, ito na siya guys.
Ang ganda-ganda po ng ating nagawang DIY pot for today. So ayan lang guys, sana po ay nagustuhan nyo ang aking DIY for today and see you on my next video. Bye!